Hello, hi mga nay! Welcome na naman sa panibagong ganap sa aming buhay-buhay. Kung nasabaybayan nyo yung mga unang video ko, nakapag-post nga ako ng isang reels nito. Doon ko sana ipopost to sa isa kong page na nahack yung Munatas Daily. Buti na nga lang at hindi ko na ipost doon at sayang nga yung video. Anyway, kailangan ko na nga siyang ipost dito kasi puno na naman yung storage ko at kailangan ko na nga magbawas para naman magkaroon ako ng mga panibagong video. Anyway, in this video ay nanguha nga kami ng mga kahoy para gamitin sana namin sa paggawa ng lababo at saka kulungan ng manok. Nasa dayo pa yung trabaho ni Bossing nung mga time na to. At pinagsusumikapan ko ang kumuha ng mga kahoy dahil nga gusto kong magkaroon kami ng lababo. Nag-iikot-ikot nga lang kami sa paligid at naghahanap ng ipil-ipil o kaya ng madre kakao na makukuha namin. Syempre, pipiliin din namin yung medyo diretso yung pagkakahoy niya. Tapos, kasabay na rin ito ay pagkuha nga namin ng panggatong. Medyo magandang klase kasi ng pagkakahoy yung madre kakao at saka yung ipil-ipil kasi medyo matibay talaga yung pagkakahoy niya. Yun nga lang, sa tagal ng panahon ay nagkakandaubusan na nga yung mga ganong klase ng kahoy. Bukod sa madalas magkaroon ng grass fire dito sa amin, marami na nga rin katulad namin na dito rin nangangahoy. Anyway, yung pinuntahan nga pala naming lugar dito nga sa may bangin. Hindi naman talaga siya totally bangin kasi nga meron naman siyang kalsada sa baba. Yun nga lang, pa-slide talaga yung lugar na to. Dito kami naglalaro noon ng mga bata pa kami. Nandyan yung mag-i-slide kami pababa at dyan nga ako nakakuha ng banga sa muka. At dahil medyo madamo pa nga noon at maraming mga damo na parang mga bahay nga siya. Tapos malilinis yung mga nasa ilalim niya. Taguan si Q naman ang laro namin noon. Meron pang time na katanghali ang tapat at grupo namin ang taya. Pawis at pagod na kami sa paghahanap. Yun pala yung kalaban namin ay nagpapahinga na sa ilalim ng kadamuhan. Diyos mio. At ang sarap ng higa at nagpapahinga sa ilalim nga nito. Meron pa silang higa ang mga sako. Anyway, ng mga time na to ay nakakailang pirasong kahoy na nga rin ako. Nawiwili na nga rin ako sa pagtataga. Dahil medyo marami rin ako nakita na medyo straight nga yung pagkakahoy. Yun nga lang, medyo nahirapan akong kunin kasi yung mga sanga sa ibabaw ay nagkasabit-sabit nga. Tapos, medyo mataas at pa-slide pa tong pwesto ko kaya medyo nahihirapan nga akong magtaga-taga. Makikita niya naman na iba-iba na nga yung anggulong ginagawa ko kasi ingat na ingat nga ako at baka sumabit nga yung itak at ako'y madali. O di kaya naman ako nga yung mag-slide at pulutin sa baba. Siyempre, alangan naman mag-slide ka pataas, sa taas ka pupulutin. Si Kuya Vilt nga lang pala yung kasama ko at siya nga yung taga-video. Kahit ayaw niya, wala nga siyang choice kasi kailangan nga magkaroon kami ng content. Tapos, di rin naman na-i-post agad. Diyos mio. Hindi ko na nga alam kung nakakailang pirasong kahoy na ako dito. Pero basta, noong mga time na to, nawiwili na nga akong manguha. Mukha lang mabilis, pero dahan-dahan na nga ako ng mga time na yan. Kasi ingat na ingat nga ako at pa-slide nga yung pwesto ko. Ewan ko kung maniniwala yung iba, pero bago nga ako nag-itak-itak dito, ay napatabi-tabi po nga muna ako. Baka ka ako may bantay at magalit at gumanti sa akin. Ganito nga yung pagkakabanggit ko. Tabi-tabi po, mangunguha lang po ng panggawa sa aming kusina. Kaya ganyan na po ako, wag na po kayong magalit. Kasi noong mga time na to ay alanganing oras na nga, 3:00 pasado na ng hapon. At habang seryoso nga ako sa pagtapos itong ginagawa ko, dahil ilang piraso na lang naman to, ganito nga ang nangyari. Ay, aray ko! Ay, dugo. Ang haba pa naman ng dugo. Mahaba naman sa itak eh. Bigla nga lang sumabit yung daliri ko sa bagong hasa kong itak. Tipong mangunguha ka lang ng kahoy pero muntik kang kapang maputulan ng daliri. Diyos mio. Medyo malaki nga rin yung naging sugat niya kasi doon nga siya sumakto sa merong guhit sa mga daliri natin. Hindi ko nga alam kung paano nangyari pero ayan, ganyan nga po yung itsura. Oh no! The next day. Hi po! Ayan, kasama ko yung mga bulinggit. Meron tagahawak ng stand. Mangunguha kami ng kahoy. Itutuloy ko na yung yung katang. Baka madagdagan siya. Nagagawa kasi kami ng kulungan ng manok at saka lababo. Kailangan na talaga. Baka masugat ka ulit Baka masugat ako ulit. Hindi na kasi nandiyan ka na eh. Sabihan mo ako pag masusugat ako ha. Ha? Opo. Pagod na ako. So ayan, dito lang naman kami. Malapit lang. Diyan ulit ako kukuha. And medyo may yung
camera ko may ulap kasi yung camera sa likod basag. Yan, dyan ako kukuha. Kinuha ko lang yung mga nakuha kong mga kahoy nung ako inasugatan at hindi ko na nga rin tinapos. Dahil medyo nahilo nga ako, siguro kasi medyo malaki yung sugat at maraming ang nawalan dugo. Pero nung sumunod na araw ay okay naman na ako at tinuloy ko nga uli yung pagkuha. Sumama na nga rin yung mga bulinggit at eto nga at nagsisiakyat dito sa pa-slide. Kala mo naman, kaya. Yan. Gi, kaya mo yan. Kumulong kayo dyan, wag na. Oh, yung pit ni Ambit nakita na. Gisin mo Ambit, yung pit mo. Wag na umakyat. Dapat sinasakop mo silang dalawa. Wag na umakyat. Baba na dyan. Sama na. At nagumpisa na nga rin uli akong manguha para nga matapos kami agad. Tinalian ko nga lang yung daliri ko dito at for the go na ulit. Sa ngayon kasi wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang. At wala akong ibang aasahan. At nung natapos nga akong manguha, nakita ko nga tong dalawang bulinggit na nakatambay dito. Waray mo nagmumuni-muni, tinatawag ko na ayaw pa yatang umuwi. Ang sarap pa nga ng salampak at upo sa semento, nabilad yan kanina. Wala talaga silang pakialam, matuloy pa rin sa paglalaro hanggang sa sinabi ko na iiwanan ko nga sila. Kaya eto, at nagkanya-kanya na nga ring dala ng kanilang mga bitbitin. Tama yun! Tama yun! Tama nga yung dala niya Kaya? Ha, Bet? Ayaw magbuhat. Ano? Ha? Ha? Ano? Hindi ako tulong Kuya Enzo. Hindi ka tulungan? Kawawa naman. At dahil hindi nga siya pinansin ng kanyang kuya para tulungan, bumalik nga si Kuya Vilt at siya yung nagdala ng dala-dala niyang kahoy. Pero hindi pa rin siya pumayag na wala siyang bitbit kaya dinala niya yung mga tuyong kahoy para panggatong. Nakailang piraso din naman ako nakuha at pwede na nga to pang poste. Hindi ko nga alam kung madadagdagan ko pa to dahil wala na nga akong makitang medyo magandang kahoy. At maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Hanggang dito na nga lang po muna. See you sa next video. Thank you for watching.